ako din po ay nagtataka at nag-iisip nung si Gutesa, no, at itong mga nagpapakilala nga po na dati mga miyembro daw po ng Marines. Nag-iisip ako, at saka meron akong mga alam din na ang ginagamit ba na bodyguard ay enlisted Marine active? Bakit bang may ganon? Bakit Marines? 'Di ba? Kailangan ng bayan ng mga Marines sa kapakanan po ng pangangalaga sa ating pong kapayapaan. Bakit po nauugnay ang mga Marines bilang bodyguard? Yan po, ito. Gantong issue kaya? Ganito lang din po yan, Sir Ted, no? Kasi alam niyo, kahit na mga negosyante o yung mga politiko na yan, ang priority nila yung Marines kasi nga disiplinado. No? At saka sabihin na natin, malakas ang loob. Kaya nilang nagpapakamatay nga sila para sa bansa. At saka iba yan yung loyalty nila. Tested yan na pagka yung mga hindi lang naman siguro Marines yan kasi marami rin akong kakilala na sa ibang branch of service na halos ganun din lang. Kaya lang siyempre, dahil Marines tayo, pagmamayabang ko na, Marino ko, ganyan. Di ba? Opo, pero yun nga po, Colonel, sa sitwasyon ngayon na ito na yung 18 Marines, yan, ito ho yung paggamit na ito. Ano po ang inyong mensahe sa aming lahat? Kung bakit kayo mismo, sa lahat po ng mga nanonood dito po sa mga inihahayag ng mga kalalakihang ito sa kanilang mga press conference, paano po namin dapat tanggapin ito? Considering the fact na nung unang Gutesa, sabi nga ninyo, baka ito na. Pero ngayon po, paano po ang lahat ng ito sa lahat po ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga madaling maniwala? Yan na rin yung panawagan ko na sana mapanuri tayo. Hindi natin kunin hook, line, and sinker lahat ng nababanggit nila. Ganon din yan kasi kahit sa social media, naglipa na yung mga fake news, di ba? So dapat mapanuri tayo, be more discerning. At ito lang ang gusto ko lang na maano nila na kung maganda yung nagawa nito na nawala na sa serbisyo, kahit sila mapa-Army, mapa-Air Force, mapa-Marines, mapa-Navy, dapat ipagmalaki natin sila. No? Kahit nawala na sila sa serbisyo, kung nakagawa sila ng maayos na paninilbihan para sa kapakanan ng taong bayan, mabuti, kumbaga sa hindi illegal, ipagmalaki natin. Pero kung involved sila sa corruption scandal na to, kahit sino siguro na nasa serbisyo o nasa active service, and even sa mga retired na personnel, hindi nila tatanggapin yung nangyayari na madudungisan, yung kanilang organisasyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.